Na-scam nga ba tayo ng mga insurance companies dahil sa VUL policy natin? Una muna nating dapat masagot, ano ba ang ibig sabihin ng salitang scam? Sa dictionary, ang scam daw ay dishonest scheme, fraud. O sa madaling sabi, ito ay panloloko. Now question, niloloko nga ba talaga tayo ng mga insurance companies dahil sa VUL products? Naniniwala po ako na hindi po tayo na-scam ng mga insurance companies dahil sa mga VUL policies natin. Bakit? Nakasulat naman po kasi lahat yan dun sa ating policy contract, even dun sa may proposals na nung present po sa atin yan ng mga insurance agents. Kung naalala po ninyo, di ba may mga pinipirmahan po tayo doon, no? Ako po ay kumuha din naman po ako ng VUL ko more than 10 years ago. May pinirmahan po tayo doon, yung Acknowledgement of Understanding. Di ba daming pinipirmahan po sa application? So isa doon yung Acknowledgement of Understanding. Ang problema po sa akin, hindi ko siya naintindihan. Pwedeng same tayo ng sitwasyon, no? Nag-base na lang ako doon sa kung ano yung pinaliwanag at kung ano lang yung kaya kong intindihin sa paliwanag ng insurance agent during that time. Ang tanong na lang talaga doon, naintindihan nga ba talaga natin yung VUL policy? Yung bang proposal na binigay sa atin, naintindihan nga ba talaga natin siya? Or ipinaintindi nga ba talaga sa atin ng insurance agent? Or diniscuss nga ba talaga ng insurance agent? Ako po ay naging insurance agent, no? That was 2012. So nung nakita ko po itong VUL products, medyo excited ako dahil nung pinipresent nila sa amin during nung time na yon, napakaganda, promising siya kasi syempre doon sa investment na components niya, no? Pero later, naintindihan ko ngayon yung mga terms. Eto na, di ba? Magbibigay ka ng proposal. May nakalagay po doon sa proposal. Yun yung nagiging causes. Bakit bumababa yung account value ng ating VUL? Kaya nga po pumasok sa isip natin na parang scam ang VUL dahil ang tagal-tagal na natin nagbabayad pero hindi naman kumikita yung policy natin. Di ba? Kaya natin naisip, yan. Pero yung mga traditional or permanent insurance plans natin before, hindi natin maisip na scam siya. Kasi wala naman tayo na-expect na kita. Kasi guaranteed naman yung mga kita noon kung meron man. Pero ngayon kasi, since merong investment side, so yung expectations natin when it comes to investment, syempre investment yan. So, normal sa atin na mag-expect tayo ng higher return than dun sa mga savings deposit accounts. So since hindi natin na-meet yung expectations natin, kaya pakiramdam natin na naluloko tayo or na-scam nga tayo. Pero kasi balikan natin ako po as an insurance agent, pag pinipresent ko na po yung proposal, dumarating po talaga most of the time na hindi ko ma-discuss yung ibang details ng proposal. Especially doon sa sections kung saan maaaring maapektuhan yung decision making ng client. Isa doon yung paying period na 5 years, 10 years, 7 years. Sabi nila limited pay. Hindi siya guaranteed na ang paying period niya talaga ay 5 years lang or 7 or 10 years lang. May nakalagay po doon, may asterisk, maliit, italic, nakalagay doon na paying premium is not guaranteed. Kung ang units mo or yung fund value mo ay hindi sufficient para bayaran yung cost of insurance mo, ang cost of insurance ay monthly po yan, na dinideduct. So kung hindi po siya sufficient, yung ating account value or fund value, ano man ang isabihin mo dyan, yung units natin doon sa ating policy, ng VUL, ang tendency, sisingilin pa rin po tayo ng ating premiums para masustain yung life insurance natin. So, isa yon. During nung time na yon, ang hirap niyang i-present kasi kapag present ko yon dun sa client ko that time, baka hindi niya kunin yung plan. Next, yung mga charges. Di ba? Cost of insurance, tuloy-tuloy po yung charges niya tapos on a monthly basis na ibabawas dun sa account value. Hindi ko rin siya masabi. Kasi magbabawas siya dun sa investment. Ano bang positioning natin noon sa VUL? Investment. Next ay yung withdrawal charge. May mga charges na for the first 10 years, no? Hindi ko alam, may ibang plan ata yung mga single premium na VUL. After 5 years, wala na siyang charges. So sa mga regular na VUL ay after 10 years, no? So, withdrawal charges ay malaki. So, ayun,
Ano pa, yung mga hindi ko masabi doon. Fund management fee, nasasabi naman natin, no, yung fund management fee. Kasi given yan dahil minamanage naman ng mga fund managers yung account. I think hindi scam ang insurance companies, no. Pakiramdam lang natin na loko tayo kasi hindi lang natin na-meet yung expectation, no. Dahil yung expect natin ay, di ba, mag-gain pero wala, ilang years na hindi pa nag-gain, di ba? Hindi pa nag-grow yung funds natin. Hindi pa nga nagbe-break even, di ba? So parang medyo nakakalungkot, no, ng konti dahil lugi pa tayo. I think hindi problema yon ng life insurance companies eh. Problem yun ng insurance agent nung time na pinapaliwanag o na-explain sa atin yung plan. Hindi po na-explain yung mga ganong bagay. Kung ma-explain man ako noon, kung ma-explain ko man siya, mabilisan. Yung bang masabi ko lang, tapos sinisikap ko siyang i-link doon sa long term talaga. Kasi kapag long term, yun yung thought ko the time, paniniwala ko na kapag long term ay kikita ito. During that time po yun ilang taon na lumipas, more than 10 years. Hindi po siya scam kasi kung scam po talaga ang VUL, so dapat pinasara na ng Insurance Commission or ng Securities and Exchange Commission. So technically speaking, hindi po siya scam dahil lahat po ng detalye nandun sa pinirmahan natin. Kung hindi pa ako naging insurance agent noon, hindi ko talaga siya maiintindihan yung term. Gusto ko lang siyang maging mabilis yung proseso. So, pirma-pirma na lang. Kaya, I guess, isa yun sa mga lesson learned, na huwag po natin siyang pipirmahan hanggat hindi po malinaw sa atin. Okay lang pong tumagal yung process ng application, yung process nung, kunwari, nagpe-present yung insurance agent, okay lang tumagal ng 1 oras, 2, 3, okay lang tumagal ng 1 linggo, 1 buwan, para sa akin, no? Hanggat hindi ko siya naintindihan, better na wag pipirma. So pag naintindihan ko na, clear na lahat, saka ko pipirma. Or kapag medyo hindi ako satisfied dun sa sagot ng insurance agent na yon, pwede akong humingi ng second opinion. Then titignan ko kung magmamatch sila nung sagot. Hindi po scam ang VUL, hindi rin po scammer ang insurance company.